Bagyong Aghuon, naging matindi ang pananalasa sa Luzon at Visayas Region ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Tinatayang mahigit na 19,000 individual ang naapektuhan ng nasabing bagyo. Ayon kay NDRRMC Director Edgar Posadas, ay may tinatayang 2,000 mahigit na katao ang dinala sa mga evacuation center, hanggang may 3,000 mahigit naman ang pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. At sa Calabarzon Region naman, kabilang sa mga nasawi ang isang 7 buwang sanggol na nalunod matapos na tangayin ng malakas na tubig baha ang kanilang tahanan sa Barangay Punta, Padre Burgos. At 14 na anyos naman ang nalunod sa Lucena City, at isang 50 taong gulang na lalaki na nalunod din sa Tsaong Quezon Province, at taas ng dumagsang tubig sa mga nasabing lugar. Tinatayang may 12 talampakan ang naging taas ng baha. Ayon sa mga residente doon, at may naiulat din na mga nasugatan na sanhi ng pagkabuwal ng mga punong kahoy sa kanilang tinitirahang bahay. Ayon sa report ng NDRRMC, nasa kabuuang mahigit sa 8,400 pamilya na may katumbas na mahigit sa 19,000 katao ang naapektuhan ng Bagyong Aghuon mula sa 158 barangay sa Luzon at Visayas Region, kabilang dito ang mahigit sa 10,000 katao sa Bicol Region at mahigit sa 5,000 katao naman sa Mimaropa. May mahigit sa 2,000 katao naman sa Eastern Visayas. Marami din ang mga na-stranded sa mga seaport at airport. Ayon sa DSWD, nasa mahigit sa 9,000 individual ang lumikas, bunsod ng bagyo, na pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ayon kay DSWD spokesperson Asek Irene Dumlao, mahigit sa 2,500 pamilya ang nasa 165 evacuation centers, habang mahigit sa 600 pamilya ang pansamantalang naninirahan sa mga kamag-anak. Naglaan si Pangulong Marcos ng 3 bilyong pisong ayuda para sa mga naapektuhan ng bagyo. Bukod sa 3 bilyong standby funds, namahagi na rin ang pamahalaan ng 1.2 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance. Mayroon na ding mga nakapreposition goods sa mga stockpiles, para masigurado ang mas malawak at mabilis na tulong sa mga pamilyang apektado ng bagyo sa buong bansa. Ayon naman sa Mayor ng Mauban, Quezon, na hindi nila inaasahan ang ganong kataas at kalaki ang magiging tubig, at inaasahan niya di umano na dadaan lang daw ang bagyo sa lugar. Hindi din naman po siguro ini-expect ng Weather Bureau na ganun magiging kalaki. Akala nga po namin ay dadaan lang. Yung pala ay nagtagal pa dito. Kaya doon po talagang binugbog na ito ang bayan ng Mauban. Ayon naman sa Governor ng Lalawigan na si Helen Tan na nakahanda ang probinsya sa ganitong kalamidad at kailangan din ng tulong ng mga mamamayan nito. Ayon pa sa gobernadora, kailangan din daw di umano na matuto na ang mga tao at mamamayan ng Quezon pagdating ng mga ganitong kalamidad. I think one of the greatest challenge yung mga tao talaga hindi natututo in times of calamity. Yon talaga. Kasi supposed to be naka-early ang aming pre-disaster, nakapag-advise na pumunta sa mga evacuation centers. Nakataas ang signal number 2 sa southern portion ng Isabela at northern portion sa Aurora. Inaasahan din na aalis na ang bagyo ngayong Miyerkules sa bansa. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.